Si Aniruddha at ang kanyang pag-ibig kay Usha. Sa lungsod ng Dwarka, isang lungsod na itinayo sa gitna ng dagat sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan ni Krishna, lumaki ang isang binatang nagngangalang Aniruddha, ang anak ni Pradyumna at apo ng makapangyarihang Diyos na si Krishna. Mula pagkabata, kilala na si Aniruddha bilang matapang, matalino at higit sa lahat, kagaya ng kanyang lolo sa kagandahan at lakas. Ang mga guro sa sandata at karunungan ay namangha sa kanyang bilis sa espada at pana. Sa malayong kaharian ng Sonitapura, nakatira si Usha, anak ng asurang si Banasura. Si Banasura ay isang makapangyarihang nilalang, may 1,000 bisig at siya ay debotong pinapaboran ni Shiva. Subalit si Usha ay hindi tulad ng kanyang ama. Siya ay marikit, mahinhin at maunawain. Isang gabi si Usha ay nanaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip ang isang lalaking makisig na tila isang Diyos. Sa panaginip, siya at ang lalaking ito ay magkasama sa isang hardin. Naglalakad sa gitna ng mga bulaklak habang ang hangin ay nagdadala ng bulong ng pag-ibig. Sa kanyang pagkagising, ang kanyang puso ay tila sinilaban ng pananabik. Sino siya? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi ko alam ang kanyang pangalan. Ngunit binihag niya ang aking puso. Si Chitralekha, ang matalik na kaibigan ni Usha, ay hindi isang karaniwang dalaga. Isa siyang pintor, mangkukulam at tagapayo. Nang marinig niya ang kwento ni Usha, agad siyang kumilos. Gamit ang kanyang sining, ipinanta niya ang mga mukha ng daang-daang mga prinsipe sa buong Bharata o India, isa-isa. Ayon sa mga kwento at paglalarawan, isa sa mga larawan ay agad na pinatigil ni Usha. Siyang lalaking nasa aking panaginip, sigaw ni Usha habang lumuluha ng tuwa. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Aniruddha, apo ni Krishna, prinsipe ng Dwarka. Sa gabi, gamit ang kanyang mahika, si Chitralekha ay lumipad sa kalangitan. Sinira ang hangin at oras at tahimik na lumusot sa palasyo ng Dwarka. Doon, nakita niya si Aniruddha na mahimbing na natutulog. Gamit ang kanyang kapangyarihan, dinukot niya si Aniruddha at dinala ito sa silid ni Usha sa Sonitapura. Nang magising si Aniruddha, siya ay nagulat. Ngunit agad ding nabulag ng kagandahan ni Usha. At si Usha naman ay nalunod sa katotohanang ang kanyang panaginip ay naging realidad. Sa mga araw at gabi ng mga sumunod, sila'y namuhay sa pag-ibig, palihim, ngunit payapa. Hindi nagtagal ang kanilang ligaya. Natuklasan ni Banasura ang sekreto ng anak. Sa gitna ng palasyo, galit na galit niyang kinompronta si Aniruddha. Agad siyang ipinakulong sa isang madilim na selda. Pinalilibutan ng mga ahas at halimaw. Sa tulong ni Shiva, nagtakda si Banasura na huwag kailanman hayaang makalayat si Aniruddha. Ngunit ang balitang ito ay hindi nakatakas sa mga mata ni Krishna. Sa utos ni Krishna, ang hukbo ng Dwarka ay lumusob sa Sonitapura. Kasama si Balaram at mga Yadava, sila'y nagmarcha patungo sa kuta ni Banasura. Dumagundong ang langit. Ang mga mandirigma ay nagsagupaan sa gitna ng kulog, kidlat at apoy. Ngunit ang pinakamatinding laban ay hindi sa pagitan ng mga mortal, kundi sa pagitan ni Krishna, ang Supreme Personality of Godhead, laban kay Shiva, ang tagapagtanggol ni Banasura.
Ang dalawang pwersa ng sansinukob ay nagbanggaan. Ang mga bituin ay nayanig, ang mga ilog ay umagos ng paatras. Ngunit sa huli, tinawag ni Krishna ang kanyang Sudarshan Chakra, ang banal na diskong tagapuksa. Nang makita ito ni Shiva, siya ay tumigil. Krishna, aniya, ang digmaan ay sapat na. Palayain natin ang mga puso, huwag hayaan ang mga anak ng ating mga deboto ay mapuksa. Pinatawad ni Krishna si Banasura, ngunit 4 lamang sa mga kamay niya ang itinira ni Krishna. Hindi niya ito pinatay bilang paggalang kay Shiva. Sa halip, ipinakasal si Aniruddha kay Usha at sila'y dinala pabalik sa Dwarka na may karangalan. Sa kanilang pagsasama, ipinanganak ang bagong henerasyon ng Yadava, mga mandirigma, mga tagapagtanggol ng Dharma o katwiran. At si Aniruddha mula noon ay naging simbolo ng tapang at pag-ibig, isang prinsipe na lumalaban hindi lamang sa digmaan kundi para sa kanyang puso. Haribo.